Kamusta na siya? Ganun pa rin. Wala pa rin progress. Mukhang siya ng pag-asa. Kung hindi Talaga? Wala na tayong magagawa. May chance pa ba na humaba ang buhay ni Jinhee? Lola, huwag na natin pahirapan ang mga doktor. 6 na buwan para meron ako. Kung makita natin si Haishen, baka hindi pa ito ang ending ko. Pero kung wala talaga, ayusin ko na lahat bago ako mawala. Madam, narinig ko may kasunduan daw kayo sa Su family. Baka naman pwede nating itry ang Chongji. Kalokohan lang yung Chongji, mamamatay na nga ako eh. Ba't ko pa idadami yung iba? Kung makakatulong sa'yo, lahat ng paraan susubukan natin. Ipapaabot ko agad sa Su family. Bukas, ikaw mismo ang mag-propose. Hindi ako papayag. Lahat ng tao sinasabing mamamatay na si Jinhee. Pag pinakasalan ko siya, parang byuda na rin ako. Pero lakit makapangyarihan ang Pei family. Hindi natin sila pwedeng banggain. Hindi ba may isa ka pang anak na pinalaki sa probinsya? Mama! Bumalik na si Master. Ay, nako. Pandahay, at least nandito ka na ulit. Kumusta? May kinita ka ba sa baba ng bundok? Ay, grabe ang hirap kumita ngayon. Pero, may dala akong importanteng balita. Naku, Pandahay, bakit ba tuwing bumababa ka ng bundok, lagi kami dalang kalat? Tunggulay na to. Nakabandal pa. Ay! Sawa na ako dito. Ay! Kasi di ba pagkatapos silang gamutin, ito lang binabayad nila sa akin. Mga gulay na kung ano-ano. Momo, Shifu, hindi madaling kumita ng pera ngayon. Sige na nga, pero ngayon mas magaling na ako sa'yo. Ikaw na lang dito, huwag ka nang bumaba. Ako na lang. Ako na magtatrabaho para sa'yo. Ngayon ko lang naalala. Kailangan mo palang bumaba ng isang beses. Kino mo to? Kasalan? Matandang Madam Pei. Yang Master Pei. Pasensya na po. Wala po talaga si Sir. Kahapon kami nagpaabot ng mensahe. Tapos ngayon sasabihin mong wala sila rito? Ang Su family na yan. Ang lakas ng loob na pagsarahan kami ng pinto. Kasi... totoo pong wala sila. Mas mabuti po siguro magpaliwanag ng maayos ng Su family. So, alis na tayo. Popo. Excuse me, alam niyo ba kung saan yung bahay ng Su family? Sabi ni Uncle Su, wala raw sila. Kakauwi lang namin eh. Mr. Pei, allow me to introduce. Ito po ang anak ko. Si Sushimo. Siya na po ang tutuloy sa kasanduan ng Fei family. Ayos na ba sa inyo? Guwapa sana eh. Sayang may kapansanan. Mukhang maaga mamamatay. Swerte ni Sushimo, no? Kakaalam ko, yung anak na babae ng Su family, di ba isa lang yan? Si Su yan tan? Ay hindi oy. Si Shimo, lumaki pa sa probinsya. Pinalaki ng tatay niya. Kaya konti lang ang may alam. Pero ate pa rin siya ni Yanran. Ibig sabihin yung engagement ng Pei family, dapat talaga siya yun. Kayo, pipili lang kung sinong probinsyanang babae. Tapos gusto pakasalan si Mr. Pei. Grabe naman kayo. Si Shimo. Ayoko magpakasal. Kaya dapat lang. Hindi. Tutol ako sa kasalang nito. Kami nga hindi nagreklamo eh. Tapos ikaw pa, ang mayayo kay Mr. Pei. Halata namang hindi siya okay. Bakit ko siya papakasalan? Mayaman ba kayo? Kung ayaw talaga ng Su family sa kasalang ito, dahil sa niligtas mo kanina. Sige na nga,
Basta pirmahan mo yung annulment papers at isauli mo yung 1 billion. Kalimutan mo lang kasunduan. Ano? Magkano rin yung dote? 10 billion. Ay nako, nagkamali pala ako ng tingin. Feeling ko si Mr. Pei. Pei, Jin, Heng. Oo, feeling ko, kaya niya to. Hindi na ako address sa kasal ito. Pakasal ako. Kahit pa may 6 na buwan na lang siya ng buhay. Basta may pera, kayang dagdagan ng buhay niya. Since ayaw ng Su family ni cancel ang kasal, settled na to. Bukas ang umaga, may susundo sa'yo para kumuha ng marriage certificate. Tara na. Opo. Mapapangasawa mo ang taga-Pei family. Grabe, swerte mo niyan sa 10 lifetimes. Ate, makiusap palagaan mo naman. Kasi naman, baka mamatay na agad ang asawa mo. Huh? Hoy, ikaw! Gusto mo siya, no? Gusto mo sa'yo ng swerte? Tinumpa mo pang asawa ko. Ibigay mo yung pera. Ano? Ano? Hindi mo pa narinig yung sabi ni Mister? Kukunin king license bukas. Kaya ibigay mo yung pera. Bibili ako ng gamit. Tsaka yung 1 billion wedding gift ni Habi. Since pinapakasan niyo ako sa kanya, dapat may porsyento ako doon. Yung 1 billion na yon, kasama sa dowry para yun sa Su family, kaya tigilan mo ako. O sige, sasabihin ko kay Mister. Ayoko saksal. Bata naman kasi. Bigyan mo na ng konting kalaman. Oh, yan, 1 million. Shopping time! Huh? Mukhang okay rin pala magpakasal. Not bad, not bad. Yung future husband ko, para talaga siyang lucky charm ko. Oh, ma'am, lalabas po ba kayo? May service car po sa basement. Pwede niyo pong tignan. Service car? Kailangan ko ba yun? Sige, dagdagan pa natin yung effort. Hanapin si Dr. Haishen. Alam ko si Dr. Haishen, may ilang top student. Baka sila mas may alam tungkol sa kilos ni Haishen. Tama si Lola. Hanggat may chance, hindi ako susuko. Boss Pe, teka lang, nasaktan ka ba? Kasi sinabi ng misis niyo? Wala pa kaming kasal. Di mo siya kailangan tawaging misis. Darating din tayo dyan. 1 day lang naman eh. By the way, Hi, Happy! Kamusta? parang... may dumaan kanina? May sakit ako. Pero di naman ako bulag. Grabe si ma'am. Kinalo pa si Usain Bolt. Itong batang to talaga. Mukhang may kakaiba talaga sa kanya. Ba't ganyan na suot mo? Relax, nagtanong naman ako. Sabi nila, red lang ang pagkasal. Hindi naman siya pagkuha ng certificate. Sure. Isama mo si Miss Su papunta sa kotse. Magpalit siya doon. Opo. Doon po. Okay na, nakabalit na. Di komportable tong suot ko. Tingnan mo yung sleeves, oh. Weird. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Uy, mali ang button ko. Oo. Pasok na tayo. Sige po. Sabi nila, bukas daw agad yung si Healer. Papatawag ng auction. Maganda ka na.
Puntahan natin bukas. Baka may balita sa si Healer. Sige po. Si Healer? Parang pamilya yung pangalan na yan Naghahanap kayo ng healer? Para sa sakit mo ba yan? Sabi ng doktor, kung wala raw yung si Healer, tong sakit ko, baka kalahating taon na lang ako. Tatakot ka ba? Bakit ako matatakot? Pero, di mo kailangan hanapin yung healer. Ako mismo, kaya kitang gamutin. Ang yabang mo naman. Yung sakit ni Boss Pei, kahit pinakamagaling sa Kyoto, wala rin nagawa. Kung meron man, di sana tayo nagharap ng Sea Healer. Pero kaya ko talaga. Hindi lang ako. Pati yung master ko. Tuwing bumababa siya, ang dami lagi nakapila. Gusto magpaggamot. Sino bang master mo? Si master ko? Eh di si master ko nga. Ang pangalan niya ay Lee Haiyang. Sa amin sa village sa baba, tawag sa kanya Fat Dahe. Ang jologs ng pangalan niya. Mukhang tipikal lang na hirot na probinsyano. Alam mo, di ko maintindihan bakit kinukumpara mo siya sa Sea Healer. Walang problema. Basta bantayin niyo lang ang Sea Healer. Opo. Itong batang to talaga ang arte sa simpleng buhay niya sa master niya. Mukhang simple lang at madaling pakisamahan. O anong itsura yan? Tol, lahat ng sinabi ko magaling talaga ang master ko. Oo na, tara na. Umuwi na tayo, kakain na. Baka mainit na si Lola. Tara na. Ay nako, bakit bigla siyang mahimatay? Tignan niyo, sobrang putla niya. Baka patay na yan. Acute heart attack to. Bilis! Ito to, yung piyong na to. Pasubo mo sa kanya agad. Ano to? Baka ikamatay ba niya eh? Trust me, marunong ako sa gamutan. Sige na, dali na. Kung hindi nga makakasagasa, ako na sanang tumakbo. Uy, grabe! Ang galing! Gumalik siya agad oh! Yung gamot yun. Gawa ko lang yun. Wala lang, pangalan lang sa TV series. O diba? Sinabi ko sa inyo magaling ako eh. Mukhang hindi siya basta-basta. Baka nga ito yung sakit ko. Pwede niyang gamutin. Eto na nga po ko sa kasal. Ang ganda naman talaga. Halika. Tingnan niyo ang kwarto niyo. Tara na. Wow! Oh, kumusta? Okay ba setup ng room? Bet niyo ba? Oo naman, ayos na ayos. Sabi ng matatanda, pag kinakasal daw, dapat red ang team. Mas maganda pa ito kaysa sa wedding setup ng barrio namin. Salamat, Tala. O kayong dalawa, ha? Matulog kayo ng maaga. Kanina sabi mo kaya mong gamutin tong sakit ko? Totoo ba yun? Eh di, sige nga, gamatin mo nga. Okay. Anong ginagawa mo? E di kagamutin ka. Siyempre, check mo na yung pulso mo. Mahirap ba talagang gamutin ang sakit ko? Medyo challenging nga. Ano ba kasi itong iniisip ko? Si Dr. Hilang kayang gumamot nito. Umasa pa ako sa isang bata. Pero sa totoo lang, yung paa mo madali lang gamutin. O halika, tanggalin mo to. Hoy! Huwag mong hilahin! Ako na magtatanggal! Nagtatanggalan na ng pantalon. Lola, baka masyado tayong nakikichismis. Parang mali yata to. Anong mali-mali? Ginagawa ko to para sa apo ko. Para masaya ang married life niya. Ba't ka ba kasi nahihiya? Grabe naman tong dalawang to, parang fire and gasoline. Tara na nga, wala tayong partner. Bawal mga single dito. Ano?
Bakit nilagyan ni Lola ng maraming mani yung kama? Nakakakiliti. Pampanak daw yan. Pero kasi mahina pa ang katawan mo ngayon. Yung baby, hindi pa talaga pwede. Okay lang, simulan na natin. Yan na. Dapat ng paa mo. Dapat may pakiramdam na. I-massage ko para sure. Bukas ulit tayo mag-acupuncture. Yung paa mo, baka kaya mo ulit tumayo. Tapos araw-araw mga 15 minutes lang. Wala pang isang buwan. Promise, makakatakbo ka na ulit. O kaya, ipamassage mo na lang sa iba. Hindi pwede yun. Hindi naman nila alam mga pressure points. Tsaka asawa kita. Ako ang best magmasahe sa'yo. Oo nga pala, may sasabihin ako. Huwag ka magbibigla ha. Yung sakit mo, malamang dahil sa lason. Lason? Ang ganda ng mukha ngayon ni Jean, hey? Mukhang effective yung pagpapakasal sa kanya. Momo, kumusta tulog mo kagabi? Ayos lang. Si Jin Heng ba? Hindi ka tinorture? Grabe, oo. Napagod talaga ako sa kanya. Pero ayos lang. Asawa ko siya. Normal lang niya. Tsaka hello, yaman ng asawa ko. Pag gumaling siya, malaki siguro ang bayad sa akin. Baka mas malaki pa sa kinikita ni Master. Ay nako, nakakatuwa kayong dalawa. Ang sweet yung mag-asawa, nakaka-relax sa puso. Kung makakabuo pa kayo ng apo sa tuhod ko, mas masaya si Lola, sobra. Pag nangyari yun, may reward kayo. At least 1 billion. Kaso, si Jin Heng kasi, hindi niya kaya mag-isa yun eh. Ano? Siya? May problema sa function. Lola, health issue lang po yun. Tsaka kami ni Momo, di naman kami nagsama sa kamay. Ay, buti naman, buti naman. Pero yung sakit mo, ni hindi rin malinaw. Yung si Hei Xingyi na parang multo, siya ba talaga ang kailangan? Nasaan na ba talaga siya? Bakit nga ba kailangan siya lang? Kaya ko naman siyang gamutin. Sakit ni Jin Heng, kaya mong gamutin? Master, dumating na ang second master. Bakit ka nandito? Ikaw ay kinasal na. Siyempre pupunta ako para makita ang bagong mag-asawa. Ito pa yung si Miss Su na galing sa probinsya. Marunong daw siya manggamot. Medyo konti lang naman. Second ankle, may sakit ka rin ba? Yung sakit mo simple lang. Sobrang inom at babae kasi. Kaya humina ang katawan mo. Iwasan mo lang yan, ayos ka na. Hoy bata, ano pinagsasabi mo? Hoy, Lauer. Sa edad mong yan, ha? Palihim ka pa ring malikot? Tita, lahat naman alam na. Natahimik lang ako this year. Sa totoo lang sinabi niya. Medyo kakaiba talaga tong batang to. Pati yung issue na yun, kaya niyong hulaan. Sa loob ng katawan mo, may naipong lason. Galing pa yan sa sinapupunan ng nanay mo. Sa mga taon na lumipas, unti-unti yung sinisirang katawan mo. Pati yung legs mo. Kaya hindi ka makalakad na maayos. Nung namatay ang tatay mo sa aksidente at ang nanay mo namatay sa panganganak, ang negosyo, halos lahat, nasa kamay ni Uncle. Dahil na rin sa pagpipilit ni Lola, unti-unti ako nakabawi. Teka, Lola, time na pa ata. Dadaling ko si Pei Jin Heng sa kwarto para mag-acupuncture. Sige. Sandali lang. Kalasugan ni Jin Heng yan. Mahalaga yan sa buong Pei family. Talaga bang kampante ka ni pagkatiwala siya sa isang prom din babae? Paano kung mas lalo dumala? Hoy, manyak! Asawa ko to, ginagamat ko lang siya. Anong pakialam mo? Ikaw bata pusong mamon. May license ka ba ha? Ha? Paano ka makasiguro kaya mong gamitin si Jin Heng? Hindi ako papayag. wala kang dapat ikatakot. Pero bakit parang ikaw takot na takot? Ayaw mo ba akong gumalit? Hindi naman sa ganon. Nag-aalala lang ako. Kung yan ang iniisip ninyo, Momo, dito ka na lang mag-acupuncture. Okay. Sana lang mamaya, may mga mapahiya dito. Huwag sana manakit ang mukha niya. Sige, tumayo ka na. Subukan mo.
Imposible ito! Ah, Imposible! Naku! Anong nangyari? Sabi ko na eh. Yung acupuncture na yun para na makatayo ka, ba't naglakad ka? Ang sakit sobra. Na-excite lang ako. Nakalimot tuloy. Momo, ibig mo sabihin, pwede pang tuluyang gumaling ang anak ko? In time, makakalakad siya ng normal. Oh, ayos, ang galing. Alam ko na, hindi tayo magkakamali sa piniling manugang. Hindi ko in-expect ang batang ito. May bubuga pala talaga. Pero tandaan ninyo, may 6 na buwan na lang si Jinheng. Kahit makalakad siya, hindi ibig sabihin na gumagaling na siya. Talaga bang kaya mong pagalingin ang sakit ni Jinheng? Grabe ka, ano ko? Ilang taon nang nagpapagamot sa mga eksperto dito sa Manila, wala pa rin. Si Momo pa kaya? Ang importante ngayon, mahanap natin si Dr. Hai. Kaso, yung mga pinadala ko para hanapin si Dr. Hai, walang kahit anong balita. Parang may pumipigil talaga sa akin. Ikaw, Uncle, may hinala ka ba? Wala naman ako naiisip. Nagpapaharap din ako kay Dr. Hai para sa'yo. Baka naman itong batang to may nahalata na. Salamat, Uncle. Wala nga naman. Pamilya tayo Tita, masikasula ako sa office. Alis na ako Di. Jinheng, feeling ko yung uncle mo. May tinatago yan. Mo sabihing feeling mo lang. Kasi ngayon may dahilan akong maniwala. Yun na yung lason galing sa kanya. Hoy kayo, ano naman pinag-uusapan niyo dyan? Ano? Yung sakit mo ba? Si kuya pala yung naglagay ng lason, siya talagang may gawa? Sabi ko na nga ba wala namang sakit si Hor. Bigla na lang nagkakomplikasyon. Hindi pwede to, hanapin ko siya. Sinaktan niya ang manugang at apo ko. Susugatan ko ang mukha niya. Lola, sandali lang. Hinala pa lang to. Tama po, Lola. Kailangan ng ebidensya. Hindi mo naman pwedeng hukayin ng nanay ni Paige para sa autopsy. Ganun na lang yon. Hindi pwedeng ganon. Course, hindi matatapos sa ganito. Lola, kung mapatunayan na siya nga talaga may sala, kahit kito ko siya, hindi ko siya palalagpasin. Pero sa ngayon, ang priority, mahanap si Dr. Hai. Kailangan ko munang gumaling. Tama. Ngayon, mas importante na gumaling ka muna. Pero itong si Dr. Hai, nasaan na? Sabi ko na nga kaya kong pagalingin Ibig sabihin hindi pa rin kayo naniniwala sa akin? Hindi naman sa ganon. Naniniwala kami sa'yo, Momo. Pero kasi, ngayong gabi, kailangan mo umattend ng auction. Wala ka ba namang gown? Sige, ako na bahala. Pupuntahan ko para i-follow up. Tama na, huwag yan malungkot. Tara na. May papakita akong something. Pejon, ikaw pa naman. Isa kang executive pay group, babayero ka. Hindi ka pa nagbayad ng problema mo. Bilisan mo, magbayad ka. Sino ka ba? Bakit ka naggugulo dito? Ang galing mo, Pejuan. Saka matawag mo sa akin baby pa Pero pagkatapos dead ma ngayon? Hoy kayo lahat, tingnan niyo tong si Pejuan. Walang kwentang ugali. Gulang-gulo ang private life. At isa pa, ginamit ako tapos wala bayad. Grabe si Director. Ang ginagawa niya? Akala ko noon yung harassment issues sa office chismis lang. Totoo pala. Lakas ng loob mo Astig ka? Teka lang, pakinggan niyo muna ako. Hindi totoo, nagsisinungaling siya. Security, nasa na... Hindi ako nagsisinungaling. Bayaran mo ako. Ngayon din. Hanggat di mo ako binabayaran, hindi ako aalis. Ikaw ang ipakanan nito, no? Ikaw ang nagpadala sa babae? Hindi ako, no? Totoo yung babae. Totoo rin ang kwento niya.
Ang ginawa ko lang naman, sabihin ng totoong pagkatao ng uncle mo. Konting lesson lang yan. Parang paniningil ko rin ng interes. Narinig ko si auntie selosa daw. Kumalat to good luck sa kanya. Pagbalik ni uncle sa bahay, lagot talaga siya. Eksalanan niyo naman, asawa kita eh. Sino ang mananakit sa'yo, kalaban ko rin. Pag napatunayan ko na siya ang may gawa nito, promise, pagbabayarin niya talaga. Teka, pagtatanggol mo ba ako? Ikaw. Ano? Tapos na ang palabas, uwi na tayo. Oh. Lola. Malapit na magsimula yung auction. Bakit si Momo hindi pa bumababa? Anong kinaka-stress mo, babae yan? Siyempre, kailangan niya mag-ayos. Tsaka naman, pupuntahan mo na si Shu Hao kaninang umaga yan. Nandun na siya. Kung may importanteng balita, malalaman pa rin natin agad. Pero teka, anong meron naman kay Momo? Oo. Ang ganda talaga ng Momo natin. Deserving na maging daughter-in-law. Lala, tara na po. Oh, sige. Oo. Loko-loko ka talaga. Titig na titig ka. Nangangawit na yung bibig mo, oh. Tara na, bilis. Boss P, si Mr. Hay bihira yan lumabas. Pero sabi nila ngayon, malaki ang chance na siya mismo ang mag-host ng auction. Nagpa-check na rin ako. Pagkatapos ng event mamaya, pumayag siya magpakita sa inyo. Ayos. Si Mr. Hay po ng si Healer. Kung makita ko siya, mas malaki yung chance na mahanap ko ang si Healer. Cheers. Ang sarap talaga nito. Mas masarap pa sa pagkain sa bundok. Hay nako, taga-prom di ka talaga. Puro ordinaryong kakanin lang yan. Akala mo kung anong special dish na. Grabe ka naman. Akala ko ba naman nahihirapan ka sa pamilyang Peg? Masarap nga naman eh. Pero sis, ano sa tingin mo mga pagkain? Galit ka rin ba sa host ng party? Huwag mo sabihin pati siya. Ano mo pinagsasabi mo? Wala akong galit, lalo na sa apo ng Siga, Doctor. Kaya pala, siya pala ang nag-host ng party. Kaya pala andito si na Pejin Han. Narinig ko, matagal na silang naghahanap ng si Doctor. Yung panganay ng Pei family, mukhang malalaraw. Pero si Ate Chin lang saksiyahan. Asawa ko pa naman na parang wala lang. Sino nagsabing malala siya? Huwag mo isusupa ang asawa ko kung hindi lagot ka sa akin. Hello, buong social circle alam ang paubos na oras niya. Ikaw lang naman nitong naakit sa pera niya kaya nagmamadaling magpakasal pag nawala na siya. Huwag kang iiyak at magmamakaawa na bumalik sa Su family. Ba't gustong gusto mo pa akong mamatay ano? Hindi naman. Nagjo-joke lang naman ako kay ate. Siyempre gusto ko naman na maging okay ka, Pei. Pei Jin Hang. Ayan, sabi nila mahina ka raw. Tumayo ka nga dyan para makita nilang mali sila. Anong ako, monkey sa zoo? Kahit anong lagay ko, anong paki nila? Oh, to ba yan? Ang galing! Pinit mo na lang yan.
sarap. So, gumaling ka na? Hindi pa totally. Temporary lang to. Pa naman ako mamamatay ngayon. Pasensya na kung na-disappoint ka, Sue. Momo, malapit na magsimula ang auction. Punta na tayo kay Lola. Sige. Kung sakaling gumaling niya si Pei Jinheng at mabuti ang lagay niya, edi... Lala, ang tinitingnan niyo? Yung asawa ni Pei, pinag-uusapan ngayon. Sabi nila, kaninang may babae raw na nagwala sa opisina, hinahanap siya. Tingnan mo to, gasgas na gasgas ang mukha niya. Ayan tuloy, si Pei. Matagal na namang hindi makakalabas. Yung isa chill na chill sa buhay. Ma, pag gumaling si Pei Jinheng, hindi pwedeng si Sushi mo makinabang. Isang prompting babaeng yon, no? Tama na. Hintayin muna natin ang tamang timing sa huli. Si Sushi mo pa rin. Probinsyana lang yan. Pag dumating ang panahon, kayang-kaya natin siyang paikutin. Yung umakit sa stage, may dating, klase ang aura. Baka siya ning po ng Master Doctor. Yung may-ari ng Boguzai. Siya yung little master uncle ko. Anong ginagawa niya rito? Oh? Nasaan na siya? Welcome po sa lahat! Nagdumalaw ngayong gabi. Ang auction natin ngayon, lahat ng items mula sa Boguzai. Kung may magugustuhan kayo, pwede kayo mag-bid. Hindi ba darating si Mr. He? Baka may emergency. Kaya siguro wala siya. Sabi ni Master, pagdating sa pagbenta ng mga antiques, dapat sikreto kinita lang ka. Pero naman siya pa'y nakatsyempo. Sakto pa talaga. Ano gagawin natin ngayon? Yung auction mamaya, yan lang ba ang ilalako nila? Mga lumang gamit lang yan ah. May bibili ba dyan? Antiques yan, bihira na. Turon lang na mahal. Valuable yan eh. Lahat yan parang walang kwenta. May collector's value yan. May nagustuhan ka ba? Kasi kung meron, just say so. Kahit bibilihin natin lahat to, kaya ng pamilya namin. Kaya namin bayaran lahat. Love, ang sweet mo talaga. Pero to be honest, ang dami ko ng ganyan sa bundok. Tuwing bumababa si Master, ang dami niyang dala naman, puro kalat. Ate, ang kapal naman ng mukha mo. Alam mo ba, lahat ng galingan kay Mr. He, pinaghirapan niyang hanapin yan. Mahal ang bawat isa niyan. Tapos tatawagin mong basura. Priceless yan? Pero sa tingin ko, pareho lang ng mga gamit namin. Sabi ng master ko, wala naman daw halaga yan. Lagi ka nalang kalat dito, basura doon. Alam mo, parang minamaliit mo si Mr. He. Hindi ako lang naman. Tinatamad lang ako makipagtalo. Ay, little martial auntie ko. Oo, mga gamit mo nga yan. Pero para lang sa'yo, basura yan eh. Sa iba kayamanan yan. Miss, maupo na po kayo. Ang auction natin magsisimula na. Ang unang item, galing pa daw sa panahon ni Emperor Chanlong, isang animal flower. Start big, 1 million. Ano? Ano sabi niya? 1 million daw. Grabe, ganyan lang kalaking vase, 1 million? Virgin Ban, feeling ko ang final bid niyan. Ganito na kalaki. Pero sabi ng master ko, yan daw sa labas 50 pesos lang yan, per pa. Ay, naku naman. Sa mundo ng antiques, grabe ang dami ng klase. Minsan pare-pareho lang ang itsura. Pero deep inside, malayo na agad ang totoong item at peke. Ibang-ibang presyo niyan. As in, sobrang layo sa agwat. Yung mga kalat niyo sa probinsya, baka galing lang sa labas ng master mo. Mga fake lang yun, mga replika. Mga peke? Hindi yung totoo. Meron kaming technique. Sa madaling salita, kaya naming malaman ng age item by just looking at it.
Si master ko, hindi yan magdadala ng peke. Tulad nito, oh. Tingnan mo. Obvious naman, Ming Dynasty pa to panahon ng Xuande. Congrats po, sir! For 5.2 million, nakuha niya ang item na to. Next item po natin, Ming Dynasty Xuande Pretty Putty White Glaze Brush Washer. Starting bid 1 million. $5 million? Narinig mo yun? Yung kanina lang binenta ng 5.2 million. Oh. Teka lang, so yung mga kalat ko, baka million-million ang halaga nun. Wait lang, compute ko muna. 1 million. Tapos 10 million. Oh no, feeling ko, magiging rich tita na ako. Pag naging rich kid ka na, ano mo namang gagawin? Una sa lahat, bibili ako ng sobrang daming pagkain. Si Buster, laging walang pagkain. Laging junk food, pati red brace. Ay, teka. Si Master kaya, na-scam sa labas? Ha? Isipin mo lahat ng dala niya, mga junk lang ang laman pero worth ng million. Tapos siya, inising ko wala. Tsaka ang hirap ng buhay niya sa labas. Sure ako, nabudol siya ng iba. Paano kung si Master mismo ang unang ng budol? Imposible yan. Ang bait kaya ni Master sa akin. Hindi niya ako lalokohin, hindi pwede. Pagbalik ko sa bundok, kakausapin ko talaga siya maayos. Kailangan ko na sigurong i-warning si Master. Para ready na siya kay Little Master. Baka similin siya noon. Kung totoo yung sinasabi ni Momo, ang dami niyang naipong antiques. Siguradong mayaman siya. Next item sa action. Galing pa to sa Ming Dynasty. Isang landscape painting. Ha? Ang weird ng painting na to. Anong meron? Tingnan mo. May vibe siyang Ming Dynasty pero may pagkayungan din. Magkaibang style yung pagkatabi lang. Pero hindi nagkahalo. Isipin ko muna. Gets ko na! Sa ilalim ng painting na to, mula sa Ming Dynasty, may nakatago. Mahal ba yung mga galing sa Yuan? Yuan Dynasty? Depende kung sinong artist ang gumawa. Check ko nga. Paano kung kay Huang Gongwang yan? Huang Gonwan? Huwag mo sabihin kung mismo nakakita. Kung gawa ni Huang Gongwang yan, market value niyan at least 30 million. Pero kung yun yung masterpiece, as in pinaka-rare, aabot yan ng 100 million. Kailangan makuha yan. Start bid, 1 million. Pwede na kayo mag-bid. 2 million. Copy lang naman yan, diba? Starting price 1 million lang. Bakit biglang 2 million agad? Baka naman sira ulo to. Gusto ko bakit? Ano pakialam mo? Alam mo ba, yung gumawa ng painting na yan, hindi naman sikat. May 1 million walang gustong bumili. Ilang beses ang hindi naibenta. Tapos ngayon 2 million. Lugi ka na lang dyan. Oo nga, laking tanga naman neto. Akala mo kung anong rare item. Narinig mo yun? Probinsyana. Oo, narinig ko. Ano ngayon? Basta sinabi mong bid, ganun lang? 2 million agad? Sure ka bang may ganun kang pera? Ako, wala. Pero yung asawa ko meron. Sabi nga niya, basta gusto ko, kahit lahat ng antiques bibilhin niya para sa akin. Bibilhin lahat? Nako, ang yabang mo. Di ka ba natatakot kagatin ng dila mo? Alam mo ba yung mga antique na yan? Grabe ang halaga niyan. Kahit gaano ka pa ka-special to Mr. Prey. Posible yan. Itong bank card na to, may laman 1 bilyon. Itong card na to, sapat na siguro para bilhin lahat ng ito. Sa akin yan ibinigay? Siyempre. Grabe, sobra ka naman magmahal. Oh, nakita mo? 2 million lang yan. Para sa mga walang kwentang gamit. Gusto mo maging biktima? Ikaw na. Hindi. Yung item na yan, minimum yan, 30 million. Pwede pang ababot ng 100 million. Ano ka, naluloko? Ganyan lang yan. Mga ilang daang libo lang yan. Gusto mong gawin 1 bilyon? Uhaw ka masyado sa pera. Kung sabi ko mahal yan, ayaw mo maniwala. Si Liz nagbid ng 2 million. May mas mataas pa ba? 2 million going once? Going twice? Going thrice? Sold! Yay!
Han, grabe napakalaki ng kinita natin. Hmm? Kita daw. Piling ko talo ka pa. Ayaw mo pa naniniwala, no? Sige, papatunayan ko sa'yo ngayon. Ah! Wang Wei Jing, tingnan natin. Ano pa bang pasabog nyo? Gusto mo na bang burahin ang lahat para mawala ng ebidensyong matira? Sinasayang mo lang ang pera ni Mr. Pei. Nakakahiya ka, girl. Pero ko yun. Kahit anong gusto yun ng misis ko, may karapatan siya. Bleh. Ano itong na-discover nila? Grabe. Sa ilalim ng painting, may isa pang painting na nakatago. Wow. Wow, grabe! Ang ganda ng strokes! At yung style, parang obra maestra to, grabe! Hanap kayo ng expert, yung sanay sa old painting. Sige po. Paano mo naman nalaman na may nakatago pa sa ilalim? Ang bagal mo naman. Obvious naman sa mga tao, yung mga gawa ni Wang Guangwang. Hindi ko ini-expect tong painting na to. Wang Guangwang. Sikat yan. Lahat ng paintings niya na lumalabas, documented yan. Maliban sa Dwelling in a Function Mountain, lahat ng nasa museo nakadisplay lahat. So sinasabi mo ngayon na itong hawak mo ay original Dwelling Function Mountain? Paano mo nalaman? Halatang invento? Wala man lang drop sa kwento mo. Yung painting ni Huang Guangwang, nawala raw noon ng Ming Dynasty. Ang meron lang ngayon, mga replica at copies. So ano punto to? Sinasabi mong original to? Obviously, kapag sinabi kong totoo, di totoo. Teka, simple lang yan. Tawagin natin ng expert para ma-check kung legit. Tama yan. Kahit kami curious din. Totoo nga ba talaga yung painting mo? Ako na ang bahala. Hello sa inyo. Ako ang official appraiser ng auction na to. Ikaw pala yan. Sige, pakicheck mo nga agad. Sabihin mo sa kanila na ang painting na to ay original. Momo, paano mo naman nasabing totoo yan? Kasi, hindi nagkakamali ang energy reading ko. At saka, yung kalahati ng painting nasa kwarto ng master. Alam naman nating lahat na ang gawa ni Guanghong ay ink wash style talaga. Mostly soft at minimal lang ang kulay. At tong painting na to, swak na swak sa ganong style. Lahat tayo may alam na yung painting yung ito ni Guanghong ay ginawa sa loob ng 7 taon at sa mga taon na yon, marami siyang edits at revision na ginawa. Tignan nyo ito. Dito. At dito rin. May mga subtle changes sa brushwork. Pero ang pinaka-importante ay itong painting na to nasunog daw noong unang panahon. Kaya hanati siya sa 2 scroll, upper at lower half. Tingnan ninyo, may konting kakulubot at pagkadilaw sa paligid. Tapos parang may amoy sunog pa. Ganito yung tsura ng sunog na scroll. Tama, itong painting na ito ay tunay na gawa ni Huang Guangwang. Ito ang original Dwelling in the Function Mountains. Paano nangyari yan? Sa shushu mo pa, ang swerte naman niya. Bakit hindi? Buti na lang marunong yung appraiser. Parang familiar tong lalaking to ah. Kilala mo ako? Gets ko na. So magkakilala kayo? Sabi ko na nga ba yung babaeng to, ano bang karapatan niya? Para madiscover ang tunay na painting. Yun pala, may kakutsaba siya. Ano to? Nagka-team up pa kayo para lokohin ng mga mayayaman dito? Para bilhin niyo ang peking painting? Sinasabi mong maloloko ko? Alam mo ba kung sino ako? Kahit sino ka pa. Kung makikihalubilo ko sa prom D, di galing ka rin sa probinsya, isang magsasaka. Nakakatawa ka talaga. Ikaw ang pinakauna na naglakas loob magsalita ng ganyan sa akin. May mali ba akong sinabi? Magsasaka? Prom D? Pare-pareho lang kayo. Tapos sinasabi mong expert ka? Ayaw mo nga magpakita ng maayos. Baka ikaw ang may tinatago. Sige lang, yung teacher ko, member ng Painting and Calligraphy Association.
Tatawagan ko siya ngayon para ilabas ang totoo mong kulay. Sige na, tawagan mo na. Lakas ng loob mo. Sushi mo. Ikaw at yung matanda mo kasama ang kapal ng mukha. Ngayon din, ibobo ko kayo. Sige, ikaw lang. Pero huwag kang iiyak pag napahiya ka. Sir Bay, nakontak na po namin yung association. May pinapadalang tao sila, pero... naniniwala rin po ba kayo sa kanya? Kung sinabi niya, maniniwala ko. Patawag si Vice Chair Chen. Ayokong si Momo magsakripisyo. Sige. Ginong Chen, pasensya na, late na at napatawag pa kami. Pero mahalaga yung meeting na to. Kaya, napatawag kami ngayon. May mahalaga kaming anunsyo, makinig kayo. May balita lang kami natanggap. Nasisiga, Doctor. Parating na raw dito sa Kyoto. Siga, Doctor? May tinatawag nilang national level na manggagamot? Parang immortal na sinasabi nila? Oo, siya nga. Sigurado namang alam nyo na. Nahabi niya ang Asian paintings at sa totoo lang. Honorary president natin siya dito, kaya pagdating niya, dapat special ang welcome. Full respect, maximum effort. Galingan natin ang pagtanggap. Alam ko, Vice Chair Chen, magaling ka sa Asian art, kaya saktong na lang na may nakuha akong misteryong painting. Sana matignan mo. Matutulungan mo ako ma-verify ito. O sige, maganda kayo. May kanya-kanya tayong asikasuhin. May gagawin lang ako. Labas muna ako. Sige po. Late na po Saan po kayo pupunta? May isa lang akong kaibigan na nagpapasama para i-check ang lumang painting. Sige po, sir. We'll be waiting for you. Nasa hotel na si sir. Konting oras na lang, may mabubuking na siguradong tao. Malalaman ng mga tao. Totoo. Sino raw sinungaling? Sa totoo lang, naiinggit ka lang talaga na ako nakakuha ng original fusion painting. Bleh. Narinig ko raw dito na may nakakita raw ng Fusion Mountain painting. Sir, yung painting niya, obvious na kopya lang naman pero sila, pinipilit original daw. Patingin nga sir, may probinsyana yung dalawa. Walang alam, di pa nakakapunta ng syudad. May bit-bit sa drawing, akala mo totoo na. Baka gusto nila kumita. Mga taga-bundok. Ito pa naman tong Promdi. Anong alam niya sa old painting? Nasa na? Patingin nga. Itong painting na to, wala akong nakitang kakaiba. Pero base sa sinabi ni Yanran, malabo na original to. So yun na nga, ang painting na to, peke! Ano? Ano daw? Kalokohan, itong painting, kitang-kita naman ng signs na totoo siya. Anong magiging peke yan? Peke nga yan, sabi eh. Ang teacher ko, member ng Art Calligraphy sa Association, kapag siya nagsabi, mas reliable kesa sa taga-baryo. Hindi pwede. Ako mismo ang nakakita ng painting na yon. Totoo yan, hindi peke. Eh ano naman yan kung nakita mo, probinsyana ka lang. Anong alam mo sa sining? Akala mo ikaw lang may alam? Niloloko mo lang kami. Sushi mo. Feeling mo naman sobrang importante ka. Kung peke ang painting na yan, dapat lang nasirain yan. Para wala nang ibang gumamit yan para manloko. Sirain? Sandali lang.